Natalo raw sa kaso, TV network na magdedeklara umano ng bankruptcy, at tiyak daw na ikakagulat natin ito. May inihahanda na raw ng isang high-rankang executive ng isang network ang malaking announcement sa susunod na taon. Idedeklara na raw kasi ng network na tuluyan na ngang na-bankrupt ang kanilang kumpanya. At wala na raw kakayahan ang network na magbayad ng kanilang mga utang, wala na rin silang kakayahan na magbayad sa kanilang mga empleyado, at wala na rin silang kakayahang mag-maintain ng natitira pa nilang mga asset. Kung matutuloy na nga ang kanilang announcement na bankrupt na sila, tiyak na maraming fans ang malulungkot, pero sure din yan na meron ding matutuwa. Ayman Ado naman na bumagsak ng halos kalahati ng tinubo ng network sa unang 9 na buwan ng 2023 kahit pa nangunguna na ito sa ratings. Ayon sa kumpanya, nagbawas ng gastos ang mga advertiser dahil humihina ang paggastos ng mga consumer sanhi ng inflation at mahal na interest rates. Marami namang netizens ang kanya-kanya ng hula. May nagsabi na TV5 Network, GMA o A2Z. May nagsabi naman na baka ABS-CBN ito ngunit sa ngayon ay nanatiling content provider at hindi na network ang kapamilya. Komento ng netizens, all TV yan mas mabuti pang ABS-CBN noong may prangkisa at sila pa ang may-ari ng frequency na Channel 2, kahit papano may mga sponsor pa at marami pa ang tumatangkilik. Ibalik na kasi sa ABS-CBN ang Channel 2 di nyo naman kaya tapatan ang ABS-CBN. Napag-iwanan na kasi sila, digital na ang panahon ngayon. Husay nga ng mga dating empleyado ng ABS-CBN, 2016 pa lang pala may project na sila for digitalization, pinag-aralan nila ang data. Mahina na sa free TV ang ads, mas madami na online at nauso pa ang smart TV, kudos sa dating research department ng ABS-CBN, kawawa naman mga empleyado kung magkaganon bakit kaya halos lahat ng TV network sa Pinas, baka GMA network yan. Sabi kasi ang net income dropped 52% in the first 9 months of 2023 in the absence of political advertisements this year.